Isang mapagpalang hapon, no? Isang mapagpalang tanghali sa inyong mga ka-brothers and sisters natin dyan. At tayo ay bumabalik muli dahil gusto natin ay ipapahayag, no? Ipapahayag ang katotohanan sa ating pananampalataya. So, ayan, brothers and sisters, hindi po batid sa inyo, no, doon po sa ating mga kapatid na mga pastor at sa mga ibang sikta diyan, no, mga ka-brothers and sisters. Dahil lang sila ay kumbaga mas nilalaban nila, no, na ang kanilang relihiyon ay tatag mismo ni Kristo, no? At sila lang yung maliligtas at sila lang talaga daw, no, yung sabi ng kanilang mga ministro at ang lahat ng mga member sila lang daw yung maliligtas. Okay. So, doon pa lang mga kabangers na sinasabi na sila lang ang maliligtas, doon pa lang maling-mali na po. Okay, mga kabangers, mga ka-brothers and sisters natin dyan, doon pa lang po sa kiniklaim nila na sila lang maliligtas, maling-mali po yun. Okay, unang-una, no, paano sila maliligtas? Paano po ba sila maliligtas? Paano po, ano po ba ang kasiguraduhan nila na sila ay maliligtas? Okay, yun yung tanong, no? At yung tanong naman, no, doon mismo, no, sa kanila. Paano kayo maliligtas kung kayo mismo, no, kung kayo mismo ay hindi nyo alam kung tatag ba kayo ni Kristo o hindi? Dahil alam nyo mismo, kayo dyan sa inyong sikta, kayo dyan sa inyong relihiyon, ay tatag lamang kayo ng tao at hindi po kayo tatag ni Kristo. Sa madaling salita, mga ka-brothers and sisters natin dyan, pag kayo ay tatag ng tao at ang pinapaniwalaan mo ay yung doon sa sinasabi ng ministro nyo o doon sa nakalagay na naaayon sa kagustuhan ng ministry nyo o doon sa founder nyo, ay hindi po kayo maliligtas. Kahit po araw-araw kayong magbasa ng Biblia, kahit araw-araw po kayong magsamba o kaya mag-alay ng inyong dasal sa Panginoon, hindi po pa rin kayo maliligtas. Walang kasiguraduhan na maliligtas kayo. Dahil po nakalagay sa mismong kasaysayan ng katotohanan. Sa Biblia po mismo nakalagay. No? Ang nakalagay dun sa Biblia, ang ulo, no? Ang ulo ay si Kristo at ang katawan ang kanyang simbahan. Okay? Sino yung simbahan na yon, mga ka-brothers and sisters? Sino po yung simbahan na binabanggit? No? Hindi naman pwedeng isa lang ang ulo, no, si Kristo, pero ang dami niyang katawan. Ano yan, puset? No, ang daming galamay, ang daming kamay, pero isa lang yung ulo. So hindi naman ganoon, no? Hindi naman pwedeng ganoon, mga ka-brothers and sisters. Specific po 'yung sinabi ni Kristo. No? Specific, napakaisa lang, no? Singular lang po 'yung sinabi niya. Only one church, no? Isang simbahan lang. At wala nang iba pa. Walang sinabi si Kristo doon na churches, no, yung maraming simbahan, kundi isa lang ang simbahan na kanyang itatayo, no. So ano yung simbahan na yun, mga ka-brothers and sisters natin diyan? No, maraming nagki-claim, no, kasi yung sa kanila katulad ng INC, no, kiniklaim nila na sila yung tatag ni Kristo kasi sila ang nakalagay doon sa simbahan, sila daw yung tinatag ni Kristo kasi nakalagay doon iglesia, kasi meron nakalagay doon iglesia ni Kristo, no, may na iglesia ni Kristo. Pero kung titingnan natin sa history, mga kabangers, titingnan natin doon sa pinaka-Bible, meron kasi nga Old
Old Testament tsaka New Testament, no, mga kabangers. Makikita natin doon ang totoong iglesia ay Iglesia Romana, Iglesia Katolika ang nakalagay, mga kabangers, ay mga ka-brothers and sisters, no? Ang nakalagay doon, Iglesia Katolika. Ngayon, ang nangyayari, ginawa ng INC na to, hindi nila sinama yung Katolika, kumbaga binukod nila, no? Sila na mismo gumawa ng Iglesia ni Cristo. Kung talagang sila yung talagang tinatag ni Iglesia, tinatag ni Cristo yung Iglesia ni Cristo yan, ang tanong, sino ang nagtatag sa inyo? Kung kayo mismo, bakit 1914 lang tinatag yung iglesia nyo? See? 1940 lang itinatag ng iglesia nyo, samantala yung history, yung katotohanan talaga dun sa simbahan na tinatag ni Cristo nagsimula na, guys, no? Hanggang ngayon nandyan pa rin. So ibig sabihin almost 2,000 years na ang kanyang simbahan ni Cristo. At ano yung simbahan na yun? Ano yung patotoo na yung simbahan na yun, yung talaga ay tinatag ni Cristo? Lumabas sa lahat ng history, sa lahat, guys, no, kahit saan nyo puntahan, kahit saan nyo i-research yan, lalabas pa rin yan ang katotohanan na ang tinatag ni Cristo ay yung kanyang simbahang Iglesia Katolika. Yun po ang kanyang tinatag, mga kabangers, at yun mismo ang nakalagay doon sa Bible, no? Yun na nga, mga kabangers, no, lagi ko sinasabi sa mga taga-INC, no, pasalamat kayo. Kung hindi dahil sa Katoliko, wala kayong Iglesia ni Cristo. Bakit? Dahil yung Bible na ginagamit nyo ay nanggagaling yan, ay galing mismo yan sa Katoliko at hindi sa Iglesia ni Cristo. No? Ang nag-compile ng Bible nyo, Katoliko at hindi si Manalo. Okay? Si Manalo po ay dati po yung Katoliko. Ang mga Manalo na yung dating Katoliko po, yan si Felix Manalo, dati po yung Katoliko. Siya po ay gumawa lang ng sarili niyang sikta. Siya po ay nagbukod, kumbaga sa tumiwala, lumabas siya dahil gusto niyang magpatay ng sarili niyang relihiyon. At yun ang ginawa niyang Iglesia ni Cristo. At sa madaling salita, yung ginawa ni Felix Manalo na Iglesia ni Cristo ay hindi tatag ni Cristo. Yun ay tatag mismo ni Felix Manalo. So, ang tanong, paano nyo masasabi na kayo lang ang maliligtas? Dahil hindi naman kayo, hindi naman kayo yung katawan ni Cristo mismo, yung simbahan ni Cristo, dahil hindi naman kayo yung mismong tatag ni Cristo. Kasi nakasulat po yan sa Biblia, mga ka-brothers and sisters. Pag ikaw ay hindi nagpasakop doon sa simbahang tatag ni Cristo at hindi ka hindi ka tumatanggap, no, hindi mo natatanggap yung katawan at dugo ni Cristo, ay hindi ka maliligtas, no, at hindi ka wala kang buhay ng walang hanggan, no, hindi ka maliligtas, guys. Yun po ang katotohanan doon, no, yun po ang katotohanan. Kahit kaninong sikta dyan, guys, wala silang karapatan, no, yung mga sikta na yun, Iglesia ni Cristo, Born Again, Protestante, wala po yan silang karapatan, guys, nasabihin na sila yung tatag ni Cristo, dahil wala po yan doon sa Bible. At the only church lang, no, the Roman Catholic lang is the only church that Jesus Christ is built, no, yun lang yung tinayo ni Cristo at wala nang iba. So ayan, no, doon po sa mga members ng Iglesia ni Cristo at sa ibang mga sekta dyan, matakot na kayo. No, kung gusto niyo talagang maligtas ang inyong kaluluwa,